Suzy, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral Tarlakenyo. Isang masayang araw ng Biyernes, mga minamahal naming mga magulang at sa aming mga learners with special educational needs. Halina at matuto sa ating Aral Tarlakenyo, hatid sa inyo ng DZTC, 828 Radyo Pilipino Tarlac at sabayang mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converged Cables Channel 100 at sa ating Facebook live stream. Ako nga pala ang inyong teacher broadcaster ng Special Education, Teacher Jenica L. Castillo. At makakasama ko rin ang ating sign language interpreter na si Teacher Leia P. Orseno. Kami ang makakasama ninyo ngayong tanghaling ito para sa asignaturang numeracy skills na ang lesson ay pangunahing kulay. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Mukhang handang-handa na kayo. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sariling kagamitan sa pagkatuto at makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong tanghaling ito. At sa mga magulang o guardians na nandyan, katulad ni uncle o auntie, kuya at ate, pakikabayan at pakitulungan po natin ang mga bata sa kanilang aralin ngayong pananghalian bago natin simulan. Mga mahal kong mag-aaral, bago tayo magsimula, may ipapakita ko sa inyo. Ano ang napansin ninyo? Tama, baso na may tubig. Simulan natin sa unang baso. Ano ang napansin ninyo? Tama, clear lang at purong tubig lang. Isunod naman natin ang pangalawang baso. Ano ang napansin ninyo? Ganon din, tama. Sa pangatlong baso, ano ang napansin ninyo? Gaya din ng nauna at pangalawa, purong tubig lamang ang nasa baso. Lagyan naman kaya natin ng konting twist. Lagyan kaya natin ito ng dye. Ang dye ay ginagamit sa damit upang makagawa ng iba't ibang disenyo. Ngunit ngayong tanghali ay ihahalo natin ito sa basong may tubig. Bago natin gawin, paunawa. Huwag gagayahin ito sa bahay. Mga magulang, pakigabayan pa rin po natin ang mga bata. Sa ngayon, manood lang at mag-observe. Okay ba yon mga bata? React naman kayo dyan sa ating FB Live. Ito ang ating mga kagamitan ngayong tanghaling ito. Ito ang mga dye. At ito naman ang basong may tubig.
Ang gagawin ni teacher ay lalagyan at ihahalo ko ang dye sa baso ng tubig. Excited na ba kayo mga bata? Ganon din si teacher. Sisimulan na ni teacher ang paglalagay ng dye sa basong may tubig. Let the magic begin! Ating simulan ito sa unang baso. Ating haluin. Haluin nating mabuti. Siyempre, mix-mix natin. Ano ang napansin ninyo? Tama! Nag-iiba ang kanyang anyo. Gawin nga din natin ito sa pangalawang baso. Yan, nilalagyan na ni teacher. Siyempre, hahaluin din natin ulit. Let's mix it again. At oo, anong napansin ninyo? Yes, oo, may nagbago nga. Lagyan naman natin ang panghuling baso. Lalagyan ko na, nilalagyan na ni teacher. Tapos, let's mix again. Mix. Ano ang napansin ninyo? Katulad ng mga nauna at pangalawa, may nagbago. Ano kaya yon? Sa tingin ninyo, ano yon? Bago ninyo sabihin ang inyong mga sagot, muli ko munang ipapakita sa inyo ang basong may tubig. Aha! Tama! Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang tubig sa baso. Mahusay! Alam ba ninyo, mga bata, ito ay binubuo ng iba't ibang pangunahing kulay. Ngunit, kapag pinaghalo-halo ang mga ito, ay nakakabuo pa ng iba't ibang kulay. Upang mas lalo pa nating maintindihan ang ating aralin ngayong araw na ito, ating alamin ang iba't ibang pangunahing pangkulay. Tara, samahan ninyo ako. Isa sa mga pangunahing kulay ay ang asul. Sabihin nga natin, asul. Sabihin mo nga, asul. Uulitin nga natin, asul. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng mga bagay na kulay asul. Asul na bilog, asul na bag, asul na cupcake, asul na medyas. Uulitin ko ang mga halimbawa sa kulay asul, asul na bilog, asul na bag, asul na cupcake, asul na medyas. Nakita ba ninyo ang aking mga halimbawa? Tiyak akong nakita ninyo. Ano na ulit ang ipinakita kong kulay sa inyo mga bata? Kulay asul. Tama kayo dyan. Magaling. Alam ko mga bata, may mga kagamitan kayo na kulay asul. I-comment at i-share naman yan sa ating FB Live kung ano ang bagay na yan. Isa pa sa mga pangunahing kulay ay ang pula. Sabayan nga ninyo ako, pula. Uulitin nga ninyo, pula. Ito naman ang ilan sa mga halimbawa ng kulay pula. Pulang puso, pulang mansanas, pulang kamatis, pulang tsinelas. Uulitin ko. Ang mga halimbawa sa kulay pula ay pulang puso, pulang mansanas, pulang kamatis, pulang tsinelas. Kayo mga bata, mag-comment at share naman kayo ng mga kagamitan na kulay pula.
Anong kulay na nga ulit ang aking pinakitang halimbawa sa inyo mga bata? Kulay pula. Tama kayo dyan. Magaling. Isa pa sa mga pangunahing kulay ay ang dilaw. Sabihin nga natin ang salitang dilaw. Uulitin nga natin, dilaw. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng kulay dilaw. Dilaw na hugis bituin, dilaw na saging, dilaw na mangga, dilaw na bota. Uulitin ko ang mga halimbawa ng kulay dilaw. Dilaw na hugis bituin, dilaw na saging, dilaw na mangga, dilaw na bota. Ayan, nakita ninyo ang mga ilan sa halimbawa ng anong kulay ulit? Kulay dilaw. Tama kayo dyan. Mahusay. Kayo ba mga bata ay may kulay dilaw na mga gamit o pagkain sa inyong tahanan? I-comment at i-share natin sa ating FB Live. Sa mga batang nag-comment at nag-share ng kanilang kagamitan, salamat! Mukhang mas lalo na ninyo naiintindihan ang ating paksa ngayong araw na ito. Nakita na natin ang tatlong pangunahing kulay. Ang pangunahing kulay ay binubuo ng asul, pula, at dilaw. Mukhang handang-handa na kayo sa ating susunod na gawain. Dumako tayo sa ating unang gawain. Lagyan ng check ang sagot na ayon sa kulay. Simulan natin sa kulay asul. Ano-ano ang mga bagay na nagpapakita ng kulay asul? Ang bilog, ang kamatis, ang bag. Uulitin ko. Ang bilog, ang kamatis, ang bag. Ating tignan ang tamang sagot. Kung nilagyan ninyo ng check ang bilog at bag, tama kayo dyan dahil ang mga bagay na ito ay kulay asul. Isunod naman natin ang kulay pula. Ano-ano ang mga bagay na nagpapakita ng kulay pula? Ang puso ba? Ang mangga ba? Ang mansanas ba? Uulitin ko. Ang puso ba? Ang mangga ba? Ang mansanas ba? Ating tignan ang tamang sagot. Kung nilagyan ninyo ng check ang puso at mansanas, magaling! Dahil ang mga bagay na ito ay kulay pula. Tuklasin naman natin ang mga kulay dilaw. Ano-ano ang mga bagay na nagpapakita ng kulay dilaw? Ang bituin ba? Ang cupcake ba? Ang saging ba? Uulitin ko. Ang bituin ba? Ang cupcake ba? Ang saging ba? Ating tignan ang tamang sagot sa ating slide. Kung nilagyan ninyo ng check ang bituin at saging, mahusay dahil ang mga bagay na ito ay kulay dilaw. Mahusay mga bata, alam ko nagawa na ninyo ang ating unang gawain. Mukhang mas lalo pa ninyong nakikilala ang ating pangunahing kulay sa pamamagitan ng mga bagay na nilagyan ninyo ng check. Upang mas lalo pa natin maintindihan ang mga pangunahing kulay, gawin naman natin ang pangalawang gawain.
Gumuhit ng linya sa hanay A, kung saan makikita ang mga bagay at ang hanay B naman sa kulay. Simulan natin sa unang bagay, medyas. Ano ang kulay nito at saan natin ito idudugtong? Kung ang sagot ninyo ay asul, magaling! Pangalawa, ano naman ang kulay ng bota? Kung ang sagot ninyo ay dilaw, tama ka dyan! Panghuling larawan, ano ang kulay ng tsinelas? Kung ang sagot ninyo ay pula, big check yan. Napakahusay naman, mukhang mas lalo pa ninyong naintindihan ang ating aralin ngayong tanghaling ito. Tungkol sa pangunahing kulay. Mga bata, there's more sa ating activity. Gawin naman natin ang panghuling gawain. Kulayan ang mga hugis ayon sa kulay na naaayon. Mga bata, it's coloring time! Ilabas ninyo ang mga pangunahing pangkulay na asul, pula, at dilaw. Ang unang hugis sa ating mga learning activity sheets ay ang puso. Nakukulayan natin ng pula. Alam ko, mga bata, ay enjoy kayo sa pagkukulay. Kung hindi mo pa tapos, pwedeng ituloy mamaya. Pero mga bata, you are doing great. Ang pangalawang hugis sa ating learning activity sheets ay mga between. Nakukulayan natin ng dilaw. Alam ko, mga bata, ay enjoy kayo sa pagkukulay. Kung hindi mo pa tapos, pwedeng ituloy mamaya. Pero mga bata, you are doing an amazing job. Ang pangatlong hugis sa ating mga learning activity sheets ay ang bilog. Nakukulayan natin ng asul. Alam ko, mga bata, ay enjoy kayo sa pagkukulay. Kung tapos mo na, magaling, napakahusay. Kung kinukulayan mo pa lang, ayos lang yan. Kung hindi mo pa tapos, pwedeng ituloy mamaya. Pero mga bata, you are doing an amazing work. Para naman sa inyong karagdagang gawain, magdikit ng larawan ayon sa kulay sa inyong mga learning activity sheets. Mga bata, bago tayo magtapos, ating balikan ang mga pangunahing kulay. Ano-ano na ulit ang mga pangunahing kulay? Mga bata, kung ang sagot ninyo ay asul, pula, at dilaw, mahusay. Wow, that's great. Uulitin nga natin ang mga pangunahing kulay ay
asul, pula, at dilaw. Tandaan, makulay ang buhay. Isang leksyon na naman ang ating natutunan ngayong tanghaling ito. Muli, magandang tanghali sa inyong lahat. Patuloy na tumutok sa mga episode ng Special Education tuwing Biyernes, alas 12 hanggang alas 12:25 ng tanghali. Sa ngalan ng Project Shine Aral Tarlakenyo, sa Radyo Pilipino, sa DCTC 828, hatid ng DepEd Tarlac Province, muli ito ang inyong teacher broadcaster, Teacher Jenica L. Castillo. Kasama ang ating sign language interpreter na si Teacher Leia P. Orseno, na nagsasabing every unique individual can make a difference. Hanggang sa muli!